Nito lamang Hunyo, aabot na sa halos 5 milyong plaka ang hindi pa naibibigay ng Land Transportation Office. Nangako naman ng PPI-JKG na basta't mabayaran ang utang sa kanila ng gobyerno, maipagpapatuloy ang produksyon nila ng mga plaka. 200 milyong piso pa raw ang utang sa kanila ng LTO. Nito lang Disyembre, naghain ng reklamong katiwalian sa Department of Justice o DOJ ang mga grupong Citizens Crime Watch at ang Liga ng Eksplosibong Pagbabago laban sa ilang opisyal ng LTO at DOTC na di umano'y nanguna sa transaksyon ng 3.8 billion pesos license plate deals. Sinasabi dito na falsified ang documents nung Power Plate Development Incorporated at saka nung foreign partner nila. So yung lahat ng falsified documents na yon were submitted to the DOTC Bids and Awards Committee. At sinabi pa dito sa resolution na there is a conspiracy, no? There seems to be a conspiracy between the car plate manufacturer and the officials of DOTC kasi it was awarded to them in spite of the submission of falsified documents. Ayon sa reklamo, maanomalya ang naging pagbigay ng kontrata sa PPI-JKG dahil hindi ito kwalipikado. Wala raw kasing kakayahan ang PPI-JKG para pondohan ang paggawa ng plaka. Kabilang sa sinampahan ng reklamo, sina dating DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, dating DOTC Bids and Awards Committee Chairman Jose Perpetuo Lotilla, dating LTO Chief Alfonso Tan Jr. at iba pang mga opisyal.